Kasi 'di ba sabi mo mas maganda mag-start as VA. 'Di ba kasi 'pag VA mas broad yung skills na Hmm, mm, pag-aaralan ta's mas mm. maraming skills kang kailangan pag-aralan. Hindi ba mas nakaka-overwhelm compare dun sa meron ka lang isang skills na aaralin? Kasi parang 'di ba pagka-general masyado, nakaka-overwhelm po talaga lalo na ang daming lessons, ang daming video tutorials sa YouTube na nakaka-overwhelm talaga. Ang hirap niyang minsan talaga hindi mo na siya ma-absorb lahat sa dami, nakakalito. So ano bang mas maganda? Mas mag-start ka as general or big or mag-start ka as yung may specific skill ka na talaga na aaralin? Okay, thank you for that wonderful question, Ma'am Shites. Hindi, pero you have a point. Totoo naman 'yan, eh. Kapagka, lalo 'pag beginner ka talaga and, ngayon ka pala mag-i-start mag-explore, 'pag sinabi mong VA, may tendency talagang ma-overwhelm ka. Kasi 'di ba sinabi ko nga maraming patak-patak ng skills 'yan. Pero kung hindi mo kasi alam sa sarili mo kung ano pa yung gusto mo, might as well mag-explore ka, tumingin-tingin ka. Kaya nga 'di ba sabi ko, 'wag niyo munang i-master 'yan, daanan nyo lang. Pero at some point, kapag meron ka kasing inaaral na skill, meron kang magiging parang lukso ng dugo or mararamdaman na, parang bet ko to eh. Ito na lang kaya muna ang specialize ko. Ito muna kaya ang tutukan ko. Kasi kung sasabihin ko, Ma'am Shites na, oh sige, wag ka mag-VA. Sige, mag-marketing automation ka. That's okay din. Kung sa tingin mo, natingnan mo na yung marketing automation, in-explore mo na talaga, eh paano kung hindi mo siya bet? Ayoko siyang i-push sa'yo just because I have a course. Ayoko siyang sabihin na, oy, mag-marketing automation ka. Eh, yun nga, paano kung hindi mo bet? So, ang hirap yung dahil lang sa yun ang sinuggest ko, yun ang gagawin mo, pero alam mo sa sarili mo hindi mo bet, hindi ka, malaki yung tendency din na ma-overwhelm ka din sa isang bagay tapos hindi mo pa gusto. So, kaya ko lang inaano na, o sige mag-VA kayo para lang magkaroon ka ng, yung parang susubukan mo yung tubig, malamig ba, mainit, gusto mo ba lumangoy dito o doon muna ako sa mababaw bago ka tumuloy sa lalim, 'di ba? Kasi may way, meron ka pang reason to step back eh. Pero pag nakita mo kasi yung skill ng isang ng mga skills ng isang VA at nalaman mo, nadaanan mo 'yon, hindi mo naman siya matatanggal sa sistema mo eh, 'di ba? Kasi at some point sigurado kahit matagal ng panahon, maaalala mo, ay oo, nadaanan ko yung social media kaya lang hindi ko siya bit, kaya hindi ko siya ano, pero ginagawa mo siya sa kunwari nagfe-Facebook ka, ganun lang. Pero hindi mo siya pang offer talaga. So, lagi namang may pros and cons sa lahat ng gagawin natin. Pili ka lang. Kung sa tingin mo sa sarili mo, ay hindi na lang ako mag-VA kasi mas may tendency ma-overwhelm ako ng sobra dito dahil marami akong masyadong makikitang skills. Pili ka lang siguro kahit 3 to 5 skills na tututukan mo muna na malapit sa ginagawa mo. Let's say, galing ka sa corporate, nag-organize kami ng mga files, nagre-research kami ng mga inquiries, ganyan. Nagma-manage din kami ng emails. At least meron kang starting point. Kasi kung wala, at sasabihin mo gusto mong mag-freelancing, tas wala kang sinisimulang kahit ano, hindi ka magiging freelancer. Kasi ano i-offer mo? Yun lang yun eh. Paano ka mag-online job kung wala ka namang i-offer? Online freelancing is not the same as applying, kunwari call center. Kasi sa call center, meron na siyang jobs na ipapasok sa'yo, ititrain ka. Yun na yun eh. Kahit wala kang alam. Kunwari, nag-apply ka sa mga company. Sabihin mo, graduate po ako ng ganito, marunong po mag-English, masipag po ako, ganyan. Hindi pwedeng ganito dito sa freelancing. Dito kailangan meron kang may offer. Kailangan may alam ka. And para magkaalam ka, kailangan mo mag-aral at practicein at i-build yung profile. Ganun lang yun. Di ba? Parang kailangan mo paghandaan.